Mayroon pa bang sakit na hihigit pa sa pagkawala ng asawa, ng haligi ng tahanan, sa pagkawala ng ama para sa isang anak? Karaniwan, ang isang babaeng nawalan ng asawa ay humahagulgol, tumatawag sa magulang, ngunit iba ang naging reaksyon ni Catalina. Kakaiba, sa sandaling makita niyang ang kanyang asawang si Marco, na inakala ng lahat na nilamon na ng kamatayan, ay himalang nakabalik. Ang panandaliang saya ay biglang naglaho, napalitan ng pakiramdam na tila nahulog sa impyerno, ang puso'y puno ng kabigatan. Tumakbo siya sa pasilyo, humahagulgol. Bakit hindi na lang tuluyang kinuha ng tadhana ang walang kwenta niyang asawa? Bakit kailangan pa siyang bumalik para pahirapan siya? Si Catalina, isang babaeng may angking kagandahan na nakakabighani sa marami, ay naglalakad sa tabi ng kanyang asawa na may takot na mababakas sa mukha, agaw pansin sa lahat. Agad siyang hinayla ni Marco patungo sa isang liblib na paradahan sa Makati, tila may masamang balak. Nang makahanap ng tagong sulok na hindi abot ng CCTV, inilabas niya ang tunay na kulay. Dinala niya roon si Catalina para pagbuntunan ng galit. Ang kanyang maginoong anyo ay isang maskara lamang para sa isang marahas na tao. Sa tuwing hindi siya nasisiyahan, ginagawa niyang punching bag ang asawa, walang pakundangan sa magandang mukha o sa maselang bahagi ng tiyan. At hindi ito naiiba ngayon. Sino ang mag-aakala na ang mag-asawang ito ang larawan ng perpektong pamilya, ang pangarap ng maraming Pilipino? Si Catalina ay isang nagniningning na bituin, habang si Marco, bagamat malupit, ay isang matagumpay na negosyante na may napakalaking yaman. Siya rin ang ikalawang tagapagmana ng Synergy Corp, isa sa pinakamakapangyarihang korporasyon sa Pilipinas. Ang isang mayamang tulad niya ay nararapat lamang sa isang sikat na aktres tulad ni Catalina. Ngunit, sa simula pa lang, hindi kailanman napunta ang puso ni Catalina sa mayamang asawa. Tanging si Mateo lamang ang may kakayahang hawakan at painitin ang kanyang puso. Matapos ang brutal na pambubugbog, tumakbo si Catalina kay Mateo, ang tanging taong makapagpapagaling sa mga sugat ng kanyang katawan at kaluluwa. Sa mga bisig nito, nakahanap siya ng kapayapaan. Nagkaroon sila ng mga matatamis na sandali sa piling ng isa't isa sa buong magdamag. Marahil marami ang magtatanong tungkol sa komplikadong relasyon na ito. Balikan natin ang nakaraang taon. Isang araw, habang nagmamaneho si Catalina sa Manila, hindi sinasadyang natalsikan niya ng maruming tubig si Mateo. Alam niyang mali siya, kaya agad siyang bumaba para humingi ng paumanhin. Sa sandaling makita ang kagandahan ni Catalina, nawala ang lahat ng inis ni Mateo. Hindi siya nagreklamo, aalis na sana siya nang tawagin siya ni Catalina. Dahil sa konsensya, dinala niya si Mateo sa isang mamahaling butik. Pumili siya ng damit para dito na parang namimili lang ng gulay sa palengke, na ikinagulat ni Mateo. Sinabi lang ni Catalina na ito'y maliit na tanda ng kanyang pagsisisi. Nang isinuot ni Mateo ang damit, akmang magbabayad siya nang sabihin ng staff na hindi lang damit ang ibinigay ni Catalina, kundi pati isang magandang pares ng sapatos. Nang gabing iyon, habang kasama ni Mateo ang kanyang senior na si Sofia, biglang sumulpot si Catalina. Pareho silang natigilan sa pagkakataon. Hindi alam ni Sofia ang nangyari dati, kaya masigla niya silang ipinakilala, ito ang maganda kong hipag, si Catalina. At ito naman ang junior ko, ang gwapong abogado na si Mateo. Nagkatinginan sila ng may pagkailang, nagkunwaring nagkakilala lang sa unang pagkakataon. Aalis na sana si Catalina nang pigilan siya ni Sofia, nasa business trip si Marco, dito ka na muna sa bahay. Mag-inuman tayo, minsan lang tayo magkaroon ng pagkakataong mag-usap. Sa hapagkainan, napansin ng mga kasamahan na iba ang ayos ni Mateo, puro branded ang suot. Hindi naglihim si Mateo, ikinuwento niya ang nangyari na talsikan ng isang babae at binayaran ng mamahaling damit. Iba talaga mag-isip ang mayayaman, akala nila lahat madadaan sa pera, sabi niya, sabay sulyap kay Catalina. Hindi nagpatalo si Catalina, sinadya niyang matapan ang pagkain sa damit ni Mateo, saka tumayo at humingi ng paumanhin na may halong sarkasmo. Natawa na lang ang iba habang pinapanood silang nag-aasaran na parang aso't pusa, napansin nilang may chemistry sila. Tila itinadhana na talaga sila.
Isang taon bago iyon, noong reporter pa si Mateo, nagsulat siya ng artikulo tungkol kay Catalina. Ipinapahiwatig na ang tagumpay nito ay dahil sa suporta ng makapangyarihang pamilya. Kinasaman ito ng loob ni Catalina. Sino ang mag-aakalang magkikita sila ulit sa ganitong sitwasyon? Muli silang pinagtagpo ng tadhana nang pumunta si Catalina sa Manila Hall of Justice para sa research ng bago niyang pelikula at nakita si Mateo, na isa ng prosecutor ngayon. Nagtama ang kanilang mga mata, agad siyang nakilala ni Mateo. Pagsapit ng tanghalian, muli silang pinaglapit ng pagkakataon sa iisang mesa. Hindi na napigilan ni Catalina ang galit. Bakit sinabi ni Mateo na umaasa siya sa pamilya ng asawa niya? Alam ba niya kung gaano siya nagsikap? Bumuhos ang kanyang mga luha. Sakto namang may lumitaw na kriminal, at si Catalina ang naging malas na bihag. Humingi ito ng sasakyan kay Mateo para makatakas. Ayaw magkautang ng loob sa kaaway. Sinubukan ni Catalina na tumakas pero pinatulog siya ng kriminal. Hindi na nakatiis si Mateo, sumugod siya para iligtas si Catalina, madaling napabagsak ang kriminal. Nakita niyang walang malay si Catalina, agad niya itong isinugod sa Makati Medical Center. Tahimik siyang nagbantay hanggang magising ito. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Catalina si Mateo na kumain. Pagkatapos nito, medyo gaman ang loob nila sa isa't isa. Ngunit hindi pa rin sanay si Mateo sa kabaitan ni Catalina. Nagbiro siya na mas gugustuhin pa niyang sigawan siya nito tulad ng dati. Nakatulong ang biro para gaman ang paligid. Sakto namang dumating si Marco, nakatayo sa labas ng pinto na parang demonyo. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Catalina. Napansin ni Mateo ang kakaiba, ngunit magaling umarte si Marco, nagkunwaring nag-aalala sa asawa at nagpasalamat kay Mateo. Nang makaalis si Mateo, lumabas ang tunay niyang kulay. Pagkalabas ng ospital, tinupad ni Catalina ang pangakong ililibre si Mateo. Habang naglilinis ng bahay, aksidente niyang natagpuan ang isang storage device na nakatago sa ilalim ng mesa, sa loob ng isang libro. Ang laman nito ay nagdulot sa kanya ng matinding takot, hindi niya akalaing ganoon kasama ang asawa niya. Habang nabibigla pa siya, nakatayo na si Marco sa labas ng pinto, tahimik na tinatanggal ang sinturon. Isang panibagong pagpapahirap ang naghihintay. Naghihintay si Mateo kay Catalina sa restaurant. Tinawagan niya ito ngunit hindi sumasagot. Umalis siya matapos ang ilang sandali, ngunit nakita niya ang kotse ni Catalina sa malapit. Alam niyang umiiyak ito sa loob, ngunit pinili niyang umalis. Nalungkot si Catalina at nagpakalasing mag-isa. Kinailangang gamitin ng staff ng bar ang telepono niya para tawagan si Mateo. Natagpuan niya itong kumakain ng instant noodles sa convenience store. Dahil lasing na lasing si Catalina, kumuha na lang si Mateo ng kwarto para hintayang mahimasmasan ito. Hating gabi, nagising si Catalina, luhaan, at ikinwento ang kanyang buhay sa impyernong tinatawag na alta sosyedad. Alam ni Mateo ang sakit na nararamdaman niya, kaya dinamayan niya ito. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng ugnayan. Pinagbuklod sila ng tadhana mula noon. Kung hindi sila nagkita isang taon na ang nakalipas, marahil ay pagtatagpuin pa rin sila ng tadhana sa ibang paraan, dahil tiyak na masasangkot si Mateo sa Synergy Corp. Ginagamit niya ngayon ang anak ng may-ari, ang abogadong si Sofia. Dahil kay Sofia, naimbitahan siya sa isang family gathering, pagkakataon na ring makaharap si Don Ricardo, ang chairman, bago siya tanggapin sa legal department. Ang dahilan ay si Marco, nakaka-appoint lang bilang direktor, malapit nang maging chairman. Ito ang kinatatakutan ni Doña Elena, ina ni Marco, at ni Ricardo, kapatid ni Marco. Walang laban si Ricardo kay Marco, ngunit kung magiging manugang si Mateo, maaaring magbago ang sitwasyon. Medyo naging awkward ang party dahil kay Mateo. Pinaalis ni Don Ricardo ang lahat para makausap siya ng pribado. Tinanong niya kung bakit iniwan ni Mateo ang pagiging prosecutor para maging abogado ng korporasyon. Sinabi ni Mateo na gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan tulad ng chairman, at sa Synergy Corp lang niya ito makakamit. Alam ni Don Ricardo ang galing at koneksyon ni Mateo, naniniwalang malaki ang maitutulong nito. Kinabukasan, pumunta si Mateo sa NAIA para sunduin si Mang Ben,
dating driver ng chairman at susing testigo sa kaso ng kanyang ama. Ngunit habang nasa telepono si Mateo sa paradahan, dinukot si Mang Ben. Hinabol ni Mateo ang mga dumukot ngunit na-trap siya, bumangga ang kotse niya. Paglabas niya, sinuntok pa siya, at wala siyang nagawa kundi panoorin silang umalis kasama ang testigo at bagahe nito. Samantala, sina Don Ricardo at Marco ay nasa helicopter para sa isang business trip. Napansin ni Marco na umuubo ang ama, kaya binigyan niya ito ng mainit na tsaa na inihanda ng katulong. Lumipad ang helicopter. Biglang sumama ang pakiramdam ng piloto. Inutusan ni Don Ricardo ang assistant na bigyan ito ng tsaa. Pag-inom, nahirapan itong huminga at bumagsak. Nawalan ng kontrol ang co-pilot, bumangga ang helicopter sa isang poste at nahulog sa ilog Pasig. Isang malagim na aksidente. Malubhang nasugatan si Don Ricardo, nawawala si Marco, at patay ang iba. Nang malaman ito ni Mateo, hindi siya mapakali. Hindi pa neresolba ang kaso ng ama niya, hindi pwedeng mamatay si Don Ricardo. Nagmamadali siyang pumunta sa Makati Medical Center. Dahil kay Sofia, nakapasok siya. Sinabi ng kapatid ni Doña Elena na maliit ang tsansang makaligtas si Marco. Hinimatay si Doña Elena sa balita. Nasa kritikal na kondisyon ang asawa, nawawala ang anak, hindi niya kinaya ang dagok. Pagkagising, pinaalis ni Doña Elena ang lahat para mapag-isa. Doon lumabas ang tunay niyang anyo. Pumasok ang kapatid niya nang marinig siyang umiiyak, ngunit iyak iyon ng kagalakan. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Magpatawag ka ng board meeting, kailangan nating agawin ang kapangyarihan. Inanunsyo ng doktor na tapos na ang operasyon, ngunit nasira ang 40% ng atay ni Don Ricardo dahil sa nabaling tadyang. Kailangang maghanda sa pinakamasama. Bahagyang natuwa si Ricardo, panganay na anak, tanging si Sofia lang ang tunay na nag-aalala. Inatasan si Mateo na asikasuhin ang aksidente, siguraduhing hindi ito magiging iskandalo. Naghahanda si Doña Elena para sa board meeting nang bumukas ang pinto. Si Marco, buhay na buhay, nakatayo roon, ngumingisi. Nagulat ka ba, ma? Hindi mo inaasahang makakabalik ako ng ganito, di ba? Nang makita ni Catalina ang asawa, pakiramdam niya'y nahulog siya sa impyerno. Tumakbo siya sa hagdanan, naupo at humagulgol. Nakita ito ni Mateo. Ang magagawa lang niya ay damayan ito. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya at hinalikan ito. Nasaksihan ito ni Marco mula sa loob. Interesting, naisip niya. Pagpasok ni Catalina, hinayla siya ni Marco palabas, humarap sa mga reporter. Nagkagulo sila nang makita siya. Nagsimulang umarte si Marco, nagpakita ng kalungkutan habang nagsasalaysay, bago lumipad ang helicopter. Tumawag ang Malacanang Palace, inimbitahan ang kinatawan ng korporasyon para sa pagdating ng isang international delegation. Inutusan siya ng ama na manatili. Dahil doon, nakaligtas siya. Iniligtas daw siya ng langit. Ngayon, siya na ang malamang napapalit bilang chairman. Pagdating ng panahon, haharapin niya ang kalaguyo ng asawa niya. Nang malaman ni Ricardo na bumalik si Marco, nag-alala siya at kinausap ang ina. Mas problemado pa si Doña Elena dahil si Marco na ang mamumuno sa board meeting. Kung plinano ito ni Marco, napakatalino niya. Sa pagtatapos ng araw, sinundo ni Marco si Catalina sa ospital. Ito na ang tamang oras para parusahan siya. Dinala niya ito sa paradahan. Ngunit imbes na isakay sa kotse, hinayla niya ito sa isang tagong sulok para pagbuntunan ng galit. Ang pagiging maalaga niya sa harap ng iba ay puro pagkukunwari. Hindi makatakas si Catalina. Ang isang perpeksyonistang tulad ni Marco ay hindi iyon papayagan. Tiniis na lang niya ang sakit, saka muling humanap ng aliw kay Mateo. Matapos ang ilang sandali kasama si Mateo, umuwi si Catalina. Napansin ng kanyang hipag, asawa ni Ricardo, ang kakaibang kilos niya habang naninigarilyo ito sa balkonahe ng 4:00 ng umaga. Sa gusali ng Synergy Corp, napansin ng dalawang security guard na nakaawang ang pinto ng opisina ng chairman habang nag-iikot sila. Pumasok sila para tingnan, naamoy nila ang masangsang na amoy. Habang nagmamasid, may biglang tumakbo at itinulak sila. Pagtingin nila sa kamay nila, puro dugo. Sa harap nila,
may isang katawang nakahandusay si Marco. Sa pagkakataong ito, patay na talaga siya. Ibinalita ng kapatid ni Doña Elena na sinaksak si Marco sa loob ng opisina. Nalaman din ito ni Catalina at Mateo, lahat sila ay nabigla. Umakyat si Doña Elena para sabihin kay Ricardo, ngunit wala ito sa kwarto, may mga gamot lang sa mesa. Kinutuban siya, tumakbo siya sa banyo at nakita si Ricardo na nakalubog sa bathtub. Natarante siya at tumawag ng tulong para sagipin ang walang kwentang anak. Mabuti na lang at naabutan niya ito. Kung hindi, malamang patay na rin siya. Si Mateo ay inatasan ding sumali sa investigasyon ng kaso ni Marco. Pumunta siya sa crime scene sa Synergy Corp headquarters, ngunit walang CCTV sa loob ng kwarto, at ang mga data mula sa mga external camera sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw ay ninakaw din mahirap paniwalaan, lalo na sa isang malaking korporasyon. Kaya pumunta si Mateo sa mansyon ng pamilyang Say de Leon para sa paunang investigasyon. Doon, sinabi ni Isabela, asawa ni Ricardo, na hindi maganda ang relasyon ni Marco at Catalina. Bukod pa rito, sa araw ng krimen, hating gabi na umuwi si Catalina, bandang alas 4 ng umaga. Pagbalik sa opisina, ipinakita pa kay Mateo ng kasamahan ang isang CCTV footage kung saan nag-aaway sina Marco at Catalina sa paradahan ng Makati Medical Center. Agad naisip ni Mateo na suriin ang dashcam ng kotse ni Catalina, dahil maaaring nakuha nito ang nangyari sa blind spot ng CCTV. Base sa sitwasyon, posibleng si Catalina ang may sala, kaya sa kanya dapat magsimula ang investigasyon. Ipinatawag si Catalina sa interrogation room, at si Mateo mismo ang nagtanong. Ipinakita niya ang video ng pananakit ni Marco sa kanya sa paradahan at hiniling na ipaliwanag ito. Bakit siya binugbog? Sinabi ni Catalina na si Marco ay nananakit ng walang dahilan, at siya ang laging nagtitiis. Ngunit may isang bagay na hindi tinanong ni Mateo, saan siya nagpunta pagkatapos siyang saktan. Dahil alam niya ang sagot, sariwa pa ito sa isip ni Catalina. Nang gabing iyon, matapos siyang saktan ni Marco, nagmaneho siya papunta sa bahay ni Mateo. Pagkatapos noon, saka lang siya umuwi, ngunit habang pauwi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Marco. Pinapupunta siya nito sa opisina para pag-usapan ang diborsyo. Agad siyang pumunta, ngunit pagdating doon, muli siyang pinahirapan at sinabing hindi sila maghihiwalay. Nasa kamay na raw nito ang lahat, pati na siya. Hindi na nakayanan ni Catalina ang kabangisan nito, lumaban siya, ngunit nag-api siya ni Marco. Sinubukan na lang niyang kumawala. Kung sasabihin ni Catalina ang lahat ng ito, tiyak na agad siyang ikukulong. Ngunit itinago niya ito, at sinusubukan din siyang protektahan ni Mateo. Nagpatuloy siya sa pagtatanong kung anong oras ito umuwi. Kumpiyansang sumagot si Catalina na alas 2 ng madaling araw siya nakauwi. Sakto namang papasok na sana sa susunod na tanong si Mateo nang dumating ang mga abogado ng Synergy Corp. Sinabi nilang hindi na kailangang sumagot ni Catalina at basta na lang siyang pinya-piyansahan. Pag-uwi, pagod na pagod si Catalina, gusto na lang humiga agad. Napatingin siya sa isang magandang bestida na nakasabit, at biglang bumalik ang mga alaala. Bago niya pakasalan si Marco, sikat na siyang aktres. Sa isang awards night sa Manila, nanalo siya ng Best Actress Award, siya ang sentro ng atensyon. Ginamit ng direktor ang pagkakataon para ipakilala siya sa mga bigating tao sa industriya. Nang mapagod, lumabas siya sa hagdanan para magpahinga. Doon niya nakita si Marco. Nagpanggap itong isang taong walang magawa kaya nanunood lang, kada rating lang daw galing abroad kaya hindi siya kilala. Dahil dito, naging komportable si Catalina at niyaya niya itong maglibang. Naging masaya sila na parang magkaibigan. Nang pumunta sila sa isang restaurant, nagkataong nandoon din si Mateo, na noon ay isang reporter. Agad niyang nakilala si Marco bilang anak ng chairman ng Synergy Corp. Sinabi ng kaibigan niya na ang kasama nitong babae ay isang sikat na aktres. Nakaamoy ng balita, mabilis niyang hinayla ang kaibigan paalis. Doon lang naging komportable si Catalina na makipag-usap kay Marco. Nang maghiwalay, sinabi ni Marco na magkita sila ulit kinabukasan, at nagpakita pa ito ng pag-aalala.
Nakuhanan lahat ni Mateo ang mga sandaling iyon, balak gamitin laban sa Synergy Corp, pero syempre, masasaktan din si Catalina. Marahil dahil sa mga artikulo niya kaya, nakuha niya ang isa sa pinakamakapangyarihang asawa sa Pilipinas. Ayon sa forensic report, pinatay si Marco gamit ang isang box cutter. Base sa sugat, hinuhulaan nilang hindi ito gawa ng isang babae. Mahigpit ang seguridad sa gusali ng pamilya, kaya mahirap makapasok ang tagalabas. Inimbestigahan ni Mateo ang lahat ng miyembro ng pamilya. Si Doña Elena ay nanatiling kalmado. Si Ricardo naman ay mayabang pa rin, sinabihan si Mateo na, umayos. Mabilis na inanunsyo ni Doña Elena ang burol ni Marco, isang formal na kaganapan para sa buong bansa. Ilang pulis, kasama si Mateo, ang nagpanggap na nakikiramay para makapasok. Nakita sila ni Ricardo na may pangmamata, hindi man lang sila pinansin. Dito na inanunsyo ng isang pulis na si Ricardo ay inaaresto dahil sa hinalang may kinalaman sa pagkamatay ni Marco. Mayabang pa rin si Ricardo, sinasabing walang ebidensya. Pumasok si Mateo mula sa labas, sinabing natagpuan ang balat ni Ricardo sa ilalim ng kuko ni Marco. Nagulat ang lahat, nataranta si Ricardo, itinulak ang pulis at tumakbo. Agad siyang hinabol ni Mateo. Paakay pa lang siya ng kotse nang hilahin siya ni Mateo pababa ng walang awa. Dinala ng mga pulis ang aroganteng lalaki para sa interogasyon. Nang malaman ito, agad na pinuntahan ni Doña Elena ang superior ni Mateo, humihiling na makausap ang anak. Binulungan niya si Ricardo na manahimik, siya na ang bahala sa lahat. Hindi pumayag si Mateo, binuksan niya ang mga file ng bawat miyembro ng pamilya. Nang tingnan ang blood type, natuklasan niya ang isang malaking sikreto. Kinabukasan, kinumpronta niya si Ricardo gamit ito. Lumalabas na si Marco ay hindi tunay na anak ni Doña Elena, kundi anak sa labas ni Don Ricardo. Tinanong ni Mateo, alam mo bang hindi mo tunay na kapatid si Marco, kaya mo siya pinatay dahil natatakot kang maagawan ng korporasyon? Nag-alab ang galit ni Ricardo sa sinabi ni Mateo. Kahit pinipigilan ng abogado, ibinuhos niya ang lahat ng galit kay Marco. Simula raw nang tumira si Marco sa kanila, naging madilim ang lahat. Isang demonyo raw si Marco na nagkukubli sa katahimikan, pero bawat kilos ay hindi mo inaasahan. Sinamantala ni Mateo ang pagkakataon, dahil ba ganyan siya kaya ka natakot at inunahan mo na. Ngunit kalmadong sumagot si Ricardo. Totoong nagkasagutan sila noong gabing iyon, pero maliit na bagay lang daw, hindi sapat para patayin niya ang kapatid. Mapagkakatiwalaan ba ang sinabi ni Ricardo? O kwento lang niya ito? Ang team na nag-iimbestiga sa helicopter crash ay nakahanap ng mahalagang ebidensya, isang bote ng eye drops na may sangkap na nagdudulot ng anaphylactic shock kapag nahalo sa tiyan ni Don Ricardo, na nagresulta sa atake sa puso at agarang pagkamatay ni Kapitan Ramos, piloto. Bukod dito, may fingerprint ni Mrs. Ramos, asawa ng piloto, sa helicopter. Tiyak na may problema. Nang malaman ito, agad ipinahanap ni Mateo si Mrs. Ramos. Ngunit nabalitaan na rin niya ito, nagmamadaling pumunta sa kotse para tumakas. Hindi niya inaasahan, may isang misteryosong tao na naghihintay sa loob. Nang dumating ang mga pulis, nawawala na siya. Agad nagpatawag ng meeting ang investigation team. Iniulat ng crash team ang tungkol kay Mrs. Ramos Sugarol, baon sa utang, at nakatanggap ng malaking insurance pagkatapos mamatay ang asawa sapat na motibo para makipagsabwatan. Ang team naman ni Marco ay may larawan na ng pag-aaway ng magkapatid noong gabing iyon, na sumusuporta sa DNA evidence. Dahil sa impluwensya ng Synergy Corp, pinalaya si Ricardo. Sa harap ng media, muli niyang iginiit na wala siyang kasalanan. Lumipat na ng tirahan si Catalina, matagal na niyang pangarap ito. Malaya na siyang gawin ang gusto niya, ang makasama si Mateo, ang lalaking mahal niya. Hindi na siya magagambala ng marahas niyang asawa. Nagkaroon sila ng masasayang sandali. Nang pumunta sila sa isang maliit na bayan, sinabi ni Catalina na bibisitahin niya ang kaibigan pero naiwan niya ang cellphone sa kotse ni Mateo. Sakto namang nakatanggap si Mateo ng tawag mula sa isang OB-GYN clinic. Nagmadali siyang pumunta doon, nagpakilalang kamag-anak. Pagpasok niya,
Nalaman niyang nagpapa-check up si Catalina. Ang mas ikinagulat niya ay 3 buwan na itong buntis. Nag-alinlangan siyang magtanong, pero pinili na lang manahimik. Samantala, nagpatawag na si Doña Elena ng shareholder meeting para ihalal si Ricardo bilang bagong chairman. Magulo ang sitwasyon ng korporasyon dahil sa sunod-sunod na pangyayari sa mga lider nito. Si Ricardo na lang ang kwalipikado. Ngunit isang shareholder ang nagsalita, nabalitaan daw na nawawala ang testamento ni Don Ricardo, kung hindi ito makakaligtas, hindi raw tiyak na mapupunta kay Ricardo ang yaman. Nawalan ng kontrol si Ricardo, sinunggaban niya ang shareholder. Nakahanda na si Doña Elena, agad pinatawag ang abogado para ipahayag ang testamento, kung mamatay o malubhang magkasakit si Don Ricardo, lahat ng ari-arian ay mapupunta sa panganay na anak na si Ricardo. Malinaw na nakasulat, wala nang nakapalag. Akala ni Ricardo ay mahal na mahal siya ng ama. Ngunit nagulat siya sa sinabi ni Doña Elena. Inutusan niya si Tio Miguel, kapatid niya, na hanapin ang tunay na nawawalang testamento, mapanganib daw kung lalabas ito. Lumalabas na peke ang testamentong ipinakita, si Ricardo lang ang walang alam. Sinisipa ni Doña Elena si Ricardo sa paggalaw kay Marco, kahit daw buhay pa si Marco, makukuha pa rin niya ang pagka-chairman para kay Ricardo. Hindi makapaniwala si Ricardo na pati ang ina niya ay hindi naniniwalang inosente siya. Labis ang sakit at pagkadismaya, umalis siya. Sa labas, nakasalubong niya ang kapatid na si Sofia. Pinapante siya ng ina nila. Gusto ni Doña Elena na bumalik si Sofia sa korporasyon, sabay diin na si Mateo ay walang pakialam sa relasyon nila at patuloy pa ring iniimbestigahan si Ricardo. Nag-alala si Sofia, alam niyang makatarungan si Mateo, ngunit kapatid niya ang sospek. Hindi niya alam ang gagawin. Patuloy pa rin si Mateo sa pag-iimbestiga sa pagkawala ni Mang Ben. Ngayon, aksidente siyang nakahanap ng mahalagang lead. Nalaman niya mula sa investigador ng kaso ni Marco ang tungkol kay Antonio, sekretarya ni Marco, na nawala rin noong araw na namatay si Marco. Naalala ni Mateo na si Antonio ang dumukot kay Mang Ben. Agad siyang nagmaneho papunta sa bahay ni Antonio. Nandoon din si Mang Ben pero paalis na. Tumawag siya kay Antonio, hinihingi ang bayad kapalit ng ebidensya. Ngunit tumanggi si Antonio, wala na raw siyang pinagsisilbihan. Laking gulat ni Mateo nang pagdating niya ay nasalubong niya si Mang Ben na papalabas. Nagsimula ang habulan, ngunit muling nakatakas si Mang Ben. Nasayang na naman ang pagkakataon. Bumalik si Mateo at agad ipinaaresto si Ricardo, kasabay ang paghalughog sa bahay nito. Pagod na rin si Ricardo sa pamilyang ito, nababaliw na siya sa bigat ng pagiging bahagi nito. Kahit makapangyarihan si Doña Elena, nalusutan siya ni Mateo, wala siyang nagawa kundi bumalik sa kwarto. Sa paghahalughog, nakita ng isang pulis ang isang sekretong kahon na may kaina-hinalang storage device. Nakita ito ni Isabela, at bahagyang nabalisa. Sa interrogation room, inilatag ni Mateo ang ebidensya laban kay Ricardo, ang bakas ng sapatos niya sa crime scene, sapatos na siya mismo ang pumirma para bilhin, na natagpuan sa locker ng security guard. Lumalabas na noong umagang iyon, nang utusan ni Ricardo na itapon ang ebidensya, nakita ng guard ang sapatos na bago at maganda kaya kinuha niya ito. Nakuhanan siya ng litrato ng pulis na suot ito habang nagtatrabaho. Mukhang tiyak ng sangkot si Ricardo. Ngunit hindi maganda ang itsura niya, tila nagwi-withdraw sa droga, wala sa tamang pag-iisip. Sinadya ni Mateo na mag-break muna. Si Isabela, marahil alam ang laman ng storage device na makakasama sa kanya, ay lumapit sa biyenan para humingi ng tulong na mabawi ito. Sinabi niyang naglalaman ito ng ebidensya na si Ricardo ang pumatay kay Marco, kung hindi kikilos agad si Doña Elena, matagal niyang hindi makikita ang anak. Agad nagpadala ng tao si Doña Elena sa opisina ng Paiskal para kunin ang device. Nandoon pa si Mateo, ngunit dahil sa pagod ay pumasok sa banyo para maghilamos. Pumasok ang magnanakaw, kinuha ang ID ni Mateo na nasa mesa, at inilipat ang listahan ng mga nakumpiskang gamit mula sa bahay ni Ricardo. Pagbalik ni Mateo, napansin niyang may naghalungkat. Nagmadali siyang pumunta sa ebidensya room, ngunit sakto namang nakuha na ng magnanakaw ang device at paalis na.
Nagkaharap sila, tumakbo ang magnanakaw, hinabol siya ni Mateo. Sa labas, nagpambuno sila, ngunit natalo pa rin si Mateo. Dumating ang police car, kaya mabilis na tumakas ang magnanakaw. Ngunit, sadyang mapaglaro ang tadhana, nahulog ang device na gusto niyang kunin habang nag-aaway sila. Nakuha ito ni Mateo. Hindi niya inaasahan, ang laman ng video ay si Marco na may kalaguyong iba si Isabela, ang sarili niyang hipag, sa loob mismo ng bahay nila. Galit na galit siyang pumunta kay Ricardo, alam mo bang may relasyon ang asawa mo at si Marco kaya mo siya pinatay? Ngunit mapait lang na tumawa si Ricardo at hindi sumagot. Habang dinadala pabalik sa selda, nakita ni Ricardo ang malakas na ulan sa labas, pinalit sa snow, bigla siyang nawala sa sarili. Kumawala siya sa mga pulis, tumakbo papunta sa balkonahe, at tumalon. Si Mateo ay kasama noon si Catalina, alam niyang labis itong nagdurusa ngunit wala siyang magawa, nararamdaman niya ang matinding kawalan ng kapangyarihan. Sa huli, ang nagawa lang niya ay aliwin at hikayatin itong magsimula ng bagong buhay. Si Mateo, matapos malaman ang tungkol kay Ricardo, Suho, at sa pag-amin nito, ay nagpas siyang puntahan si Isabela, Duca, ang asawa ni Ricardo. Nang ilabas ang storage device, sandali siyang natigilan. Nang malaman niyang napanood na ni Mateo ang laman, inamin niya ang mapait na katotohanan, si Marco, Minho, ay isang dalubhasa sa pagmamanipula. Sinabi nitong siya lang ang mahal, ngunit ang totoo, ang buong korporasyong Synergy Corp ang gusto niya. Ang kanilang mga pribadong sandali ay kinuha na niya ng video para i-blackmail ito at piliting ibigay ang mga share. Kung paano nalaman ni Ricardo, hindi niya rin maintindihan, dahil para sa kanya, lahat sa pamilyang ito ay walang kwenta. Dahil ayaw ni Mateo na masaktan pa si Catalina, Jungwon, sinira niya ang storage device sa harap mismo ni Isabela. Ang pagpapakamatay ng pinakamamahal na anak ay nagdulot ng matinding sakit at galit kay Doña Elena, Funan. Sumumpa siyang pagbabayaran niya ng mahal si Mateo. Hindi mapapayagan ni Sofia, Yura, na lumala pa ang sitwasyon, kaya nagpa siya siyang umalis sa dati niyang law firm para pamunuan ang legal department ng Synergy Corp. Sa unang araw niya, lahat ng ibang abogado sa departamento ay tinanggal. Bukod pa rito, nalaman niya mula kay Tio Miguel, kanyang tiyuhin, kapatid ni Doña Elena, na nasa panganib si Mateo. Agad siyang nagmaneho papunta sa kanyang ina. Samantala, si Mateo ay tinutugis na ng mga tauhan ni Doña Elena sa isang eskinita sa Manila. Bilang dating paiskal, nakalaban pa siya noong una. Ngunit habang tumatagal, nanghina siya at tuluyang pinabagsak hanggang sa mawalan ng malay. Sa kabilang banda, sinabi ni Sofia sa ina ang dahilan kung bakit kinausap ni Don Ricardo, chairman, si Mateo sa party noon, para tulungan siyang baguhin ang testamento. Kaya't nagbabala si Sofia, kung hindi nabuhay si Mateo, maaaring mawala na rin ang tunay na testamento. Kapag bigla itong lumitaw balang araw, walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. Ang mga salita niya ang nagligtas sa buhay ni Mateo. Ang gun na papatayin na sana siya ay nakatanggap ng tawag mula kay Doña Elena na huminto. Nailigtas ang buhay niya. Habang naglalakad si Catalina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mateo. Sinabing dinala siya sa Makati Medical Center. Agad siyang tumakbo papunta roon. Nang makita ang kasintahang bagbog sarado at nakahiga sa kama, hindi niya napigil ang humagulgol. Sakto namang dumating si Sofia, nag-aalala rin, at nakita ang eksena. Bahagya siyang nasaktan at nadismaya. Hindi niya inaasahan na may lihim silang relasyon. Ngayon niya lang napansin, sa tuwing nagkikita sila, nagkukunwari silang hindi magkakilala, pero halatang matagal na silang may relasyon. Naging tanga lang siya at masyadong nagtiwala kaya naloko siya ng hindi namamalayan. Iniulat ng tauhan ni Sofia, nag-away sina Marco at Ricardo noong gabi bago mamatay si Marco. Pagkatapos noon, walang nakakaalam kung ano ang ginawa o saan nagpunta si Ricardo. Ayon sa autopsy, namatay si Marco bandang 2:00 ng madaling araw. Ngunit ayon kay Isabela, nakita pa niya si Ricardo sa bahay kinaumagahan. At isang bagay ang biglang naalala ni Sofia mula sa sinabi ni Isabela tungkol kay Catalina, nakita.
niya itong umuwi ng alas 4 ng umaga. Mahalaga itong detalye. Agad inutusan ni Sofia ang tauhan na alamin ang bawat galaw ni Catalina noong araw na iyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, para man sa kapatid niya o sa ama niya. Kinaumagahan, binisita ni Catalina si Mateo sa ospital. Habang masaya silang nagbibiruan, may narinig silang ingay sa labas. Maingat na lumabas si Mateo, at si Doña Elena pala ang dumating. Sinabi niyang gusto lang niyang tiyaking maayos na si Mateo. Sabay, paalala, na sana'y hindi na maulit ang ganito. Binalaan niya ito, kung alam niya ang lugar niya, magiging mas madali ang buhay niya. Ngunit hindi nakinig si Mateo, iginiit niyang ipagpapatuloy niya ang paghahanap sa katotohanan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Mateo ng hindi magandang balita. Nakuha ng kasamahan niya ang listahan ng mga tawag ni Marco bago ito mamatay. Ang huling tawag ay kay Catalina. Mga 10 minuto bago ito nasawi. Nalaman din nilang nasa paligid ng Synergy Corp headquarters si Catalina noong mga oras na iyon. Isa pang palaisipan ay ang pahayag ni Catalina na nasa bahay siya ng alas 2 ng madaling araw malinaw na salungat. Kaya't si Catalina ay isa na ring pangunahing sospek. Sa labas ng kwarto ng ospital, muling nagkita ang dalawang babae. Nakita ni Sofia si Catalina doon, alam niya ang dahilan ngunit sinadya pa ring magtanong. Sinabi lang ni Catalina na dumadalaw siya sa kaibigan. Alam ni Sofia na nagsisinungaling ang hipag, ngunit gusto niyang manood ng drama kaya hinayla niya si Catalina papasok para dalawin si Mateo. Sabay sabi, magkakilala naman tayo, di ba? Pagpasok nila, nagkunwaring nagulat si Mateo nang makita si Catalina. Itinatago nila ang relasyon, ngunit nabuking na sila ni Sofia. Nakakatawa at kaawa-awang pagmasdan ang kanilang pagkailang. Diretsahang tinanong ni Sofia si Mateo tungkol sa testamento ng ama niya, kung hawak ba niya ito. Itinanggi ni Mateo, sinabing nakita lang niya ito pero hindi niya kinuha. Kaya't binalingan ni Sofia si Catalina. Sabi mo umuwi ka ng alas 2 ng madaling araw. Sa pagitan ng oras na iyon hanggang alas 4, ano ang ginawa mo? Nasaan ka? Pwede mo bang sabihin sa akin? Iginiit pa rin ni Catalina na umuwi siya ng alas 2, at nagpahangin lang siya bago noon. Napangiti na lang si Sofia, dahil alam niyang nagsisinungaling ito. Sakto namang may tumawag kay Sofia sa telepono. Pagkasagot, agad siyang umalis. Noon lang kinausap ni Mateo si Catalina, sinabing sana'y sabihin na niya ang buong katotohanan. Hindi raw tulad niya ang ibang tao, kapag naghinala na sila, tiyak na may mangyayari. Kailangan lang niyang sabihin ang nangyari, at poprotektahan niya ito hanggang dulo. Ngunit nanatiling tahimik si Catalina, wala pa siyang lakas ng loob. Lumalabas na tuluyan nang nagkamalay si Don Ricardo, kaya nagmamadaling pumunta si Sofia sa ospital. Ngunit hinarang siya sa labas, si Doña Elena lang ang pinayagang pumasok. Sinabi ni Don Ricardo sa asawa na tawagin si Marco, at pagkatapos ay magpapatawag siya ng shareholder meeting. Nang marinig ni Doña Elena ang pangalan ni Marco, napangisi siya na parang nanalo sa loto, masaya dahil hindi pa alam ng asawa ang pagkamatay ng paboritong anak. Doon lang natulala si Don Ricardo, nauutal, hindi maaari. Hindi pwedeng mangyari. Gusto ni Doña Elena na ilayo ang asawa sa lahat ng impormasyon, kaya ipinagbawal niya ang sino man na lumapit sa kwarto nito, kahit pa ang sariling anak na si Sofia. Pag-uwi ni Mateo sa kanyang apartment, nakita niya ang isang liham mula kay Catalina. Nagpaalam ito, umaasang hindi sila parehong masaktan dahil dito. Tila naramdaman niyang may gagawing hindi maganda si Catalina, kaya agad siyang tumakbo papunta sa tinutuluyan nito. Ngunit ang tumambad sa kanya ay si Catalina na kausap si Antonio, sekretarya ni Marco, ang matagal nang nawawalang lalaki. Bago pa maintindihan ni Mateo ang nangyayari, magkasama na silang umalis. May lihim palang kasunduan sina Catalina at Antonio. Naalala niya ang araw na iyon, sinusubukan ni Catalina na takasan si Marco nang mahuli siya ni Antonio. Habang pabalik sila, nakatanggap si Antonio ng tawag mula sa ospital, kailangan ng asawa niya ng agarang organ transplant. Ngunit ang asawa niya ay isang undocumented immigrant, TNT, kaya mahirap makahanap ng donor. Alam ito ni Catalina kaya nag-alok siya ng tulong,
kapalit ng kalayaan mula kay Marco magpakailanman. Pinuntahan ni Antonio si Catalina para tiyaking tutuparin niya ang pangako. Sinabi niyang kung susundin niya ang usapan, mananatiling lihim ang lahat. Pagkaalis ni Catalina, biglang sumulpot si Mateo na parang multo. Kinumpranta niya si Antonio tungkol sa pakikipagkita kay Catalina. Si Catalina, habang pauwi, ay malalim ang iniisip. Ang totoo, hindi pa niya nasasabi kay Antonio na buntis siya. Dahil paano makakapag-donate ng organ ang isang buntis? Ayaw niyang maglihim kaya nagpa siya siyang bumalik para sabihin ito kay Antonio. Hindi niya inaasahan, nandoon din pala si Mateo. Ngunit nanatiling kalmado si Antonio. Tinukso pa si Mateo, natatakot ka bang si Catalina ang pumatay? Kung hindi mo kayang harapin, magkunwari ka na lang na walang alam. Pagkasabi nito, iniwan niya si Mateo na mag-isa. Samantala, nagkamalay na rin si Ricardo sa ospital matapos ang withdrawal. Agad niyang hiniling na makausap si Mateo. Nang malaman ito ni Doña Elena at magmadaling pumunta, huli na ang lahat, naunahan na siya ni Mateo. Ngayon, malalaman na ni Mateo ang buong katotohanan. Ayon kay Ricardo, si Marco ang nagsusupply sa kanya ng candy, droga. Noong gabing iyon, dahil kailangan niya ng gamot, pinuntahan niya si Marco para humingi. Ngunit tumanggi si Marco, sinaktan pa siya sa harap ng ibang tao. Umuwi na lang si Ricardo. Ngunit nakatanggap siya ng tawag, pinapupunta siya sa opisina ng chairman. Pagdating doon, nakita niyang nakahandusay na si Marco. Labis siyang nagulat, lumapit siya at umiyak sa tabi ni Marco. Ngunit nang marinig ang mga security guard, nagtago siya sa isang tabi, at nang magkaroon ng pagkakataon ay tumakas. Kahit narinig na ito, hindi pa rin lubos na naniwala si Mateo, inisip niyang nagsisinungaling si Ricardo para iligtas ang sarili. Ngunit ang mga sumunod na sinabi ni Ricardo ay tila nagpapatunay na hindi nga siya ang salarin. Para kay Ricardo, si Marco ang pinakamahalaga niyang tao. Mahirap paniwalaan, di ba? Pero simula pagkabata, si Marco ang pinaka-nakakaintindi sa kanya, handang pagtakpan siya sa lahat ng bagay. Kahit masaktan siya para kay Ricardo, hindi nagsasalita si Marco. Nang mag-aral si Marco sa ibang bansa, nanatili silang matalik na magkapatid. Sa tuwing kailangan ni Ricardo ng payo, kay Marco siya lumalapit. Kahit nang malaman niyang may relasyon si Marco at ang asawa niyang si Isabela, hindi niya ito pinansin. Ang kasal na iyon ay negosyo lang, walang pagmamahalang sangkot. Muling iginiit ni Ricardo, hindi siya ang pumatay kay Marco. Nalilito si Mateo sa mga pag-amin ni Ricardo. Hindi ito mukhang nagsisinungaling. Kung hindi si Ricardo ang salarin, sino ang tunay na kriminal? Nang malaman ni Mateo na gising na si Don Ricardo, nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Buhay pa pala ito para masaksihan ang kanyang paghihiganti. Sa loob ng kwarto, sinabi niya rito ang tungkol sa pagkamatay ni Marco. Labis na nagdalamhati si Don Ricardo, inutusan siyang hanapin ang salarin sa anumang paraan. Ipapadala ko siya sa impyerno. Dudurugin ko siya ng pira-piraso. Nang marinig ito ni Mateo, naalala niya ang sarili niyang mga magulang. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang kumitil ng buhay? Dahil lang gusto niya, pwede na siyang magpadespatsa ng tao. Ganoon din ba ang ginawa niyo kay Mang Jose, Cho Song-han? Kayo ang pumatay sa tatay ko noon, tama. Nabigla si Don Ricardo, hindi makapagsalita, tila labis na naapektuhan, mga putol-putol na salita lang ang lumabas, Mang Jose. Patawad, sobrang takot ako, kaya ko nagawa ang mga yun. Ang pagkamatay ni Marco ay nagdulot ng matinding trauma kay Don Ricardo, hindi na siya matino mag-isip. Sa hearing para sa apela ni Ricardo, si Sofia ang dumpense sa kapatid. Sinabi niyang tila hindi pinapansin ng paiskal ang ibang mga sospek na nandoon din sa crime scene. Bukod dito, walang direktang ebidensya na si Ricardo ang pumatay kay Marco. Kaya hindi siya dapat mahatulan. Si Mateo, bilang paiskal, ay dapat tumutol. Ngunit nanatili siyang tahimik, marahil naniniwala na rin siyang inosente si Ricardo, tulad ng sinabi ni Sofia. Sa kabilang dako, si Mrs. Ramos, asawa ng piloto, simula nang makidnap at ikulong sa isang lumang bodega,
ay araw-araw dinadalhan ng pagkain. Ngayon, nagkunwari siyang masakit ang tiyan, naloko niya ang bantay, at nakatakas. Nang malaman na napawalang sala ang anak, muling nagpatawag ng board meeting si Doña Elena para opisyal na italaga si Ricardo bilang tagapagmana. Isang shareholder ang tumutol, may balitang gising na ang chairman, bakit kailangan pa ng tagapagmana? Kalmadong inamin ni Doña Elena na gising na nga ito, ngunit nasira na raw ang utak, hindi na mapagkakatiwalaan. Para mapaniwala sila, nagpakita pa siya ng live video mula sa kwarto ng ospital. Nakita ng lahat ang hindi matatag na kalagayan ni Don Ricardo. Dahil malinaw na hindi na niya kayang mamuno, pumayag na ang mga shareholder na si Ricardo ang pumalit. Tuwang-tuwa sina Doña Elena at Tio Miguel sa madaling pag-agaw ng kapangyarihan. Ngunit pagsakay nila sa kotse, biglang nag-lock ang mga pinto. Humandar ang sasakyan, at ang driver ay walang iba kundi si Mang Ben, Ricky. Matapos mamatay si Marco, nagbago ang target niya, gusto niyang ibigay ang ebidensya laban kay Don Ricardo kay Doña Elena kapalit ng pera. Ayaw sana niyang makipag-ugnayan dito, ngunit tinakat ni Mang Ben ang posisyon ni Ricardo, kaya napilitan siyang pumayag. Nakipagkita si Sofia kay Catalina sa isang restaurant. Ipinakita niya ang call log ni Marco, patunay na nandoon si Catalina sa opisina ng chairman noong gabing iyon. Pero bago ka pumunta doon, gusto kong malaman kung nasaan ka. Paano? Sasabihin ni Catalina ang tungkol sa kanila ni Mateo. Gayunpaman, nahulaan na ni Sofia. Diretsahan niyang tinanong, kung wala na si Marco, pwede na kayong maging opisyal ni Mateo, tama? Nanahimik si Catalina, akmang aalis. Ngunit binigyan siya ni Sofia ng ultimatum, kung kusa siyang mawawala sa buhay ni Mateo, magkukunwari si Sofia na walang alam. Pero kung ipipilit pa rin niya ang sarili kay Mateo, mawawala sa kanya ang lahat. Samantala, pinaiimbestigahan ni Mateo sa kaibigan niya ang kalagayan ni Don Ricardo. Naghihinala siyang nagpapanggap lang ito para protektahan ang sarili. Hindi siya napatay ng helicopter crash, pero baka sa pangalawang pagkakataon ay hindi na siya swertehin. Naghanda si Catalina ng masarap na hapunan para kay Mateo. Inimbita pa niya ang kaibigan nilang dalawa para sabay-sabay kumain at magkwentuhan. Naging masaya sila, nagpicture pa para sa alaala. Nang tulog na si Mateo, tinitigan siya ni Catalina, tiningnan ang litrato nilang magkasama, at tumulo ang luha. Mahal niya si Mateo. Ngunit para walang masaktan pa, nagpasya siyang lumayo. Ang kanilang pag-iibigan ay mananatiling isang lihim na alaala. Kinabukasan, habang kausap ni Doña Elena ang isang shareholder, biglang pumasok si Ricardo. Gusto niyang maupo bilang chairman sa lalong madaling panahon. At bago iyon, kailangang magkaroon ng tunay na libing para kay Marco. Sinabi niyang bukas na ito dapat gawin. Imbitado ang mga shareholder at ang mga investigador ng kaso. Medyo nagulat ang shareholder sa pagmamadali, ngunit agad siyang sinaway ni Ricardo, kung ano ang sinabi ng chairman, sundin mo, huwag ka nang magtanong. Natakot ang shareholder at agad na sumunod. Nakita ni Doña Elena ang kilos ng anak at labis siyang nasiyahan. Ito ang tamang asal ng isang magiging chairman ng Synergy Corp. Pagkatapos, tinawagan ni Doña Elena si Catalina para dumalo sa libing. Bilang asawa pa rin ni Marco sa papel. Sa libing, si Ricardo ang nagbigay ng eulogy. Ngunit bago iyon, pinakiusapan niya ang hipag na si Catalina na magbigay ng ilang salita para sa asawa. Nagpahayag siya ng pagmamahal kay Marco. Pagkatapos, si Ricardo naman ang nagpahayag ng taos-pusong kalungkutan sa pagkawala ng kapatid. Bigla namang sumugod si Don Ricardo sa libing. Inakusahan niya si Ricardo na pumatay sa mahal niyang si Marco. Niyakap pa niya si Catalina para aliwin. Akala ni Sofia ay magaling na ang ama. Ngunit bigla itong naiihi sa pantalon at nagsalita ng kung ano-ano. Mabilis siyang inilabas ng staff at ni Sofia. Nagtaka si Sofia kung paano nakarating doon ang ama. Sinabi ng staff na si Ricardo mismo ang nag-utos na dalhin doon ang chairman. Lumalabas na ginawa ito ni Ricardo para makita ng mga shareholder na talagang wala na sa tamang pag-iisip si Don Ricardo at hindi na pwedeng mamuno. Nakatanggap din ng tawag si Mateo. Nahanap na raw ang kinaroroonan ni Mrs. Ramos.
Agad silang pumunta ng kasamahan niya. Pagdating doon, agad nilang isinakay si Mrs. Ramos pabalik ng Manila, kailangang matiyak ang kanyang kaligtasan. Dahil maaaring isa siyang mahalagang testigo. Ang junior ni Sofia, Yura, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga bank statement ni Catalina, Jungwon, ay natuklasan na 2 beses siyang pumupunta sa OBGYN clinic kada buwan. Nagulat si Sofia, buntis kaya si Catalina. Agad niyang pinuntahan ang hipag para kumprontahin. Sa totoo lang, gustong-gusto malaman ni Sofia kung kanino ang dinadala nito. Kung kay Mateo, Yu Hyuk, napakasama ni Catalina, nagtaksil habang may asawa. Habang iniisip ito, lalong tumindi ang galit ni Sofia sa hipag, titiyakin niyang makakatikim ito ng pagdurusa. Dahil sa matinding stress, sumakit ng husto ang tiyan ni Catalina. Mabuti na lang at nakita siya ng kaibigan niya, na agad tumawag ng doktor at kay Mateo. Pagkatapos suriin, sinabi ng doktor na walang dapat ikabahala, stress lang ito at kailangan lang ng pahinga. Pag-alis ng doktor, naghihintay na pala si Sofia. Diretsahan niyang tinanong si Mateo, anak mo ba yan? Sumagot si Mateo na wala siyang pakialam, dahil kahit kanino pa man ito, mahal niya si Catalina. Narinig mismo ni Sofia mula sa bibig ni Mateo na mahal niya si Catalina. Tama nga, siya lang ang nagmamahal ng palihim, habang si Mateo ay walang naramdaman para sa kanya. Mapait at masakit, tinanggap ni Sofia ang katotohanan. Si Mateo, ngayong nasa pangangalaga na niya si Mrs. Ramos, asawa ng piloto, ay bumuo ng plano kasama ang team. Hinala niya, si Doña Elena, Funan, at si Ricardo, Suho, ang nasa likod ng helicopter crash. Kaya sinadya niyang ipaalam sa mga kasamahan na hawak niya si Mrs. Ramos, umaasang kapag nalaman ito ng especially iya, kikilos ang kabilang panig. Nagpagawa rin siya ng sketch ng hitman na umatake sa kanya. Lihim din silang humingi ng tulong sa isang bagong special task force para sa paghuli sa sospek. Sa ospital kung saan ginagamot si Mrs. Ramos, na isa palang safe house, naglagay sila ng mga surveillance camera. Hinihintay na lang nilang mahuli ang isda. Matapos ang mahabang paghihintay, isang kainahinalang lalaki ang lumapit sa kwarto. Pagpasok nito, agad siyang dinamba ng team. Ngunit nagkamali sila ng tao, hindi ito ang hitman na hinahanap nila. Kinabahang tumawag si Mateo sa tunay na lokasyon ni Mrs. Ramos. Sinabi ng tagapag-alaga na maayos naman siya. Biglang inagaw ni Mrs. Ramos ang telepono, sumisigaw na si Tio Miguel, kapatid ni Doña Elena, ang nag-utos sa kanya. Doon natauhan si Mateo, marahil hindi si Mrs. Ramos ang target, kundi si Tio Miguel. Delikado ito. Agad silang nagmamadaling pumunta sa bahay nito. Sakto namang dumating na rin doon ang hitman na hinahanap nila. Si Tio Miguel, hindi makatulog, ay nakarinig ng ingay at kinabahang bumangon. Pagdating ni Mateo kasama ang mga pulis, wala na si Tio Miguel. Ginamit ni Doña Elena ang impluwensya niya sa matataas na opisyal ng paiskalya. Dahil dito, biglang inutusan ng superior si Mateo na itigil ang investigasyon sa helicopter crash. Kahit anong protesta niya, binaliwala lang siya. Kinabukasan, nagpatawag ng press conference ang opisina. Inanunsyo nilang si Mrs. Ramos ang may kagagawan ng crash, ginawa raw ito para makuha ang insurance ng asawa. Walang kinalaman dito ang Synergy Corp. Si Mrs. Ramos lang ang salarin. Ganoon kabilis isinara ang kaso. Ang mga reporter, alam na may mali, ay walang tigil sa pagtatanong, ngunit puro iwas lang ang sagot. Labis na ikinagalit ng investigation team ang biglaang pangyayari, lalo na si Mateo. Hindi niya ito palalampasin. Nalaman din ni Sofia na nawawala ang kanyang tiyuhin, Tio Miguel. Bukod pa rito, sinabi ng kasamahan niya na itinuro ni Mrs. Ramos si Tio Miguel bilang nag-udyok sa kanya. Nahulaan ni Sofia na may kinalaman ang ina niya sa pagkawala nito. Mabilis siyang umuwi para kumprontahin ang ina. Ngunit itinanggi lahat ni Doña Elena, hinamon pa siyang maglabas ng ebidensya. Gayunpaman, narinig ni Isabela, Duca, ang biyenan na kinakausap ang sarili kagabi. Sinabi nitong hindi maingat si Tio Miguel, bakit niya hinanap ang sariling katapusan.
Natakot si Isabela na baka siya na ang isunod. Sinuri ng mga pulis ang mga CCTV footage mula sa mga gusali sa paligid noong gabing mamatay si Marco Minho. Aksidente nilang nakita ang isang drone na lumilipad malapit sa Synergy Corp building noong mga oras na iyon. Naalala ng isang kasamahan na nabangga niya ang isang kahon ng drone equipment sa isang dating operasyon. Ang drone ay pag-aari ng isang paparazzi na nakakulong na. Hulog ng langit. Nang makuha nila ang memory card, nakita nila ang isang napakahalagang video. Noong gabing iyon, nasa crime scene din si Catalina. Ang mas mahalaga, hawak niya ang murder weapon, box cutter, at nakatutok kay Marco. Nang makita ni Mateo ang video, nanigas siya, nablangko ang isip. Agad kumilos ang mga kasamahan para arestuhin si Catalina. Papunta na siya sa NAIA. Pagdating doon, nakita niya si Mateo na naghihintay, may komplikadong emosyon sa mga mata. Bago pa siya makapag-react, napaligiran na siya ng mga pulis. Maya-maya, nilapitan siya ng kasamahan ni Mateo at pinusesan. Nakita ni Mateo ang kalagayan ng minamahal, durog ang puso ngunit walang magawa. Malinaw ang ebidensya. Nasabi na lang niyang makipagtulungan siya sa investigasyon, itinatago ang sariling sakit. Nalaman din ni Doña Elena ang pagkaaresto kay Catalina. Sa interrogation room, alam ni Mateo na may itinatagong dahilan si Catalina tungkol sa gabing pumunta ito sa bahay niya. Ngunit sinabi niyang poprotektahan niya ito anuman ang mangyari, basta't sabihin niya ang lahat tungkol sa gabi ng krimen. Sa pagkakataong ito, ayaw nang idamay pa ni Catalina si Mateo. Masakit man, sinabi niyang, hindi kita kailanman minahal. Kailangan ko lang ng masasandalan noon. Alam ni Mateo na nagsisinungaling lang ito para ilayo siya sa gulo. Ngunit nanumpa siyang hahanapin niya ang katotohanan. Magdamag hindi natulog si Mateo, pinag-aralan muli ang lahat ng detalye, gustong makahanap ng ebidensya para mapawalang sala si Catalina. Ngunit ang superior niya, gustong sumikat, ay nagpatawag agad ng press conference kinaumagahan. Ang balitang si Catalina ang sospek sa pagpatay sa asawa ay kumalat na parang apoy. Nagkagulo ang mga reporter sa harap ng paiskalya. Naging national headline ito. Si Antonio, sekretarya ni Marco, nang malaman ang balita, ay labis na nag-alala dahil naghihintay ang asawa niya kay Catalina para sa operasyon. Hindi pinalampas ni Doña Elena ang pagkakataon. Agad siyang tumawag sa matataas na opisyal, ginamit ang impluwensya para hilingin, napatawan ng mabigat na parusa si Catalina. Umarte siyang nagdadalamhating ina, hindi raw niya matanggap ang sinapit ng anak, gusto niyang maparusahan agad ang salarin. Magaling siyang umarte. Kung hindi siya naging asawa ng chairman, baka sikat na siyang aktres. Kung makukulong si Catalina, wala nang hadlang kay Ricardo niya. Ngunit si Ricardo, sa kabaligtaran, ay naniniwalang inosente si Catalina. Si Isabela ay walang pinapanigan, ngunit para ayusin ang relasyon nila ni Ricardo, at marahil para protektahan ang sarili, sinabi niya rito ang kainahinalang kilos ni Doña Elena bago mawala si Tio Miguel. Ipinahiwatig niyang hindi malayong may kinalaman ang biyenan dito. At kung nagawa iyon ni Doña Elena sa sariling kapatid, posible ring nagawa niya iyon kay Marco. Gusto ni Isabela na gamitin si Ricardo laban sa biyenan. Sa susunod na interogasyon, pumasok si Mateo, naglatag ng mga ebidensya para tulungan si Catalina. Nalaman niyang kumuha si Catalina ng abogado para sa annulment, divorce. Malinaw na iyon ang pakay niya nang pumunta sa opisina. Ngunit ipinakita rin niya ang mga medical record ng pambubugbog ni Marco kay Catalina ebidensya ng domestic violence. Sinusubukan ni Mateo na palabasin na self-defense ang ginawa ni Catalina nang atakihin siya habang tinatalakay ang annulment. Sa huli, sinubukan niyang iguhit ang kwento pabor sa kanya, dahil sa problemadong pagsasama, dinala ni Catalina ang annulment papers kay Marco. Hindi ito pumayag, kaya sinaktan siya. Ang paghawak niya ng kutsilyo ay pagtatanggol lang sa sarili ng mock honor. Kahit anong pagtatanggol ni Mateo, nanatiling tahimik si Catalina hindi umaamin, hindi tumatanggi. Dahil dito, walang nagawa ang paiskalya kundi mag-issue ng formal na arrest warrant. Malungkot na nagmaneho si Mateo pauwi. Ngunit pagdating sa harap ng condominium building niya,
natagpuan niya ang isang karumal-dumal na krimen. Bumaba siya, lumapit, at nanlumo nang makitang ang biktima ay walang iba kundi si Mang Ben, Ricky. Sa huli, hindi siya nakaligtas sa kamay ni Doña Elena. Lumalabas na nakipagkasundo si Mang Ben kay Doña Elena sa lugar ng palitan ng pera at ebidensya. Ngunit pagdating doon, tinambangan siya ng mga tauhan nito. Na-corner siya, tumakbo sa isang pampublikong banyo. Hindi niya alam, naghihintay na pala doon ang hitman, na nagpanggap na pulis. Nang mamukhaan niya ito, huli na. Masamang kapalaran ang mapunta sa kamay nito. Ngunit milagrong nakatakas si Mang Ben at agad tinawagan si Mateo, sinabing magkita sila agad, sasabihin niya ang buong katotohanan tungkol sa pumatay sa ama niya. Ngunit, sa mga sandaling iyon, si Mateo ay nasa huling interogasyon ni Catalina. Kung mananahimik pa rin ito, tuluyan na siyang makukulong. Namili si Mateo sa pagitan ng kaso ng kanyang ama at ng babaeng mahal niya. Pinili ng puso niya si Catalina, ang babaeng gusto niyang protektahan ngayon. Kaya hindi niya nasagot ang tawag ni Mang Ben, na wala ang pinakamahalagang testigo sa kaso ng kanyang ama. Masyadong naging kampante si Mang Ben, hindi niya inakala ang kalupitan ni Doña Elena. Hindi siya papayag na makontrol nito. Alam niyang malapit na ang katapusan, kaya bago siya tuluyang mapatay, sinubukan niyang iwan ang huling ebidensya. Nahanap niya ang cellphone niya, nag-record ng huling mensahe, at inilagay ito sa mailbox ni Mateo bago siya tuluyang bumagsak. Sa recording, sinabi ni Mang Ben kay Mateo na siya ang dating driver ni Don Ricardo. Matapos patayin ang ama ni Mateo, Mang Jose, inutusan siya ni Don Ricardo na ayusin ang crime scene, palabas ang aksidente ito. Ngunit itinago niya ang murder weapon at ginamit itong pang-blackmail kay Don Ricardo. Nakakuha siya ng malaking pera kapalit ng pag-alis sa bansa habang buhay. Hindi siya bumalik sa loob ng 30 taon. At ang tunay na pumatay sa ama niya ay si Doña Elena. Nang malaman ni Mateo ang buong masakit at malupit na katotohanan, nag-apoy siya sa galit. Agad siyang nagtungo sa mansyon ng Say de Leon para harapin si Doña Elena. Bakit niyo pinatay ang tatay ko noon? Si Doña Elena, takot na takot, dahil ngayon niya lang nalaman na anak pala siya ni Mang Jose. Nanginginig siyang umamin na siya nga ang kumitil sa buhay ng ama niya. Pero kung hindi ko sasabihin ang dahilan, mananatili itong lihim magpakailanman. Nagngangalit si Mateo, diretsahang nagtanong, natakot ba kayo na magiging karibal ng Synergy Corp ang kumpanya ng tatay ko kaya niyo siya pinatay? Kahit galit na galit si Mateo, pinilit ni Doña Elena na magmukhang kalmado, hindi sumagot. Ginamit niya ang excuse na trespassing para palabasin si Mateo ng mga gwardya. Nang makalabas na si Mateo, doon lang lumabas ang tunay niyang takot, wala na ang pagiging kalmado kanina. Alam niyang hindi siya titigilan ni Mateo. Kinabukasan, nagpadala si Doña Elena ng pinagkakatiwalaang abogado kay Catalina sa kulungan. Sinabi ng abogado na gagawin niya ang lahat para mapababa ang sentensya. Ngunit hiniling ni Catalina na makausap ang biyenan. Alam niyang hindi ito basta papayag, kaya nagsulat siya ng maikling mensahe at pinadala sa abogado. Tiwala siyang kapag nabasa ito ni Doña Elena, agad itong pupunta. Nag-aalangan man ang abogado, dinala niya ang mensahe kay Doña Elena. Pagkabasa nito, agad nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, agad siyang nagpahanda ng sasakyan papunta sa kulungan. Ang laman pala ng mensahe ay tungkol sa gabing namatay si Marco. Alam ni Catalina na nandoon din si Antonio. Siya ang naglinis ng ebidensya ni Catalina, bahagi ng kasunduan nila. Nang nasa kotse sila pagkatapos, iniwan ni Antonio kay Catalina ang isang sobra. Nasa loob nito ang mga litrato nila ni Mateo na pinakuha ni Marco, at ang pinakamahalaga ang tunay na testamento ni Don Ricardo. Kaya ginamit ni Catalina ang testamento bilang alas, tulungan mo akong makalaya ng malinis, ibibigay ko ang testamento. Kung hindi, isisiwalat ko ito kung saan nakasaad na si Marco ang tunay na tagapagmana ng Synergy Corp. Minaliit ni Doña Elena, tanga. Patay na si Marco, at ikaw ay nakakulong sa pagpatay sa kanya. Sino ang magmamana? Mayabang pa rin siya, iniisip na madaling lokohin si Catalina.
Ngunit ang sumunod na sinabi ni Catalina ang nagpabagsak sa yabang ni Doña Elena, buntis ako. Dala ko ang anak ni Marco. Kahit hindi ako ang magmana, ang anak niya, pwede. Baliktad na ang mundo. Mukhang nakahanap ng paraan si Catalina para makatakas. Nagpatawag ng mga abogado si Doña Elena, gustong makalaya si Catalina sa anumang paraan. Ngunit mahirap ito dahil sa mga ebidensya. Dahil dito, nag-alok si Sofia na siya na ang personal na hahawak para maayos ang lahat. Nakita ni Doña Elena ang determinasyon ng anak, kaya ibinigay niya rito ang numero ng isang mahalagang tao ang kanyang especially iya sa loob ng paiskalya. Habang pauwi, nagmaneho si Doña Elena sa isang tahimik na tulay at itinapon ang murder weapon, marahil ang ginamit kay Mang Jose. Sa madilim na tubig ng Ilog Pasig, ang sikreto ng nakaraan ay tuluyan ng ililibing doon. Samantala, nakipagkita na si Sofia sa especially iya na binigay ng ina. Mula ngayon, lahat ng kilos sa loob ng paiskalya ay malalaman niya. Ngunit sino ang taksil na ito? Hindi pa natin alam. Ngunit base sa marka ng lipstick sa isang iniwang note, malamang babae ito. Maya-maya, pagbalik ni Sofia sa opisina, nakatanggap siya ng isang anonymous na sobra. Nasa loob ang data mula sa computer ni Mateo na ipinadala ng especially iya. Nakita niya ang isang folder na nakalock ng matinding password, tiyak na importante ito. Kaya naghanap siya ng isang IT expert at inalok ito ng 2 milyong piso para ma-unlock ang folder sa loob ng 30 minuto. Agad tinanggap ng lalaki ang trabaho. Hindi nagtagal, naibigay na niya kay Sofia ang laman ng folder. Lumalabas na naroon ang lahat ng impormasyong nakalap ni Mateo tungkol sa mga ilegal na gawain ng Synergy Corp, pati na ang lumang artikulo tungkol sa kaso ng ama niya. Doon lang lubusang napagtanto ni Sofia, ginamit lang siya ni Mateo para sa paghihiganti sa pamilya niya, walang bahid ng pagmamahal. Napakapait, hindi niya inaasahan ang araw na ito. Durog ang kanyang puso. Pag-uwi ni Mateo galing sa trabaho, pagod, narinig niya ang mahinang tunog ng cellphone sa malapit. Hinanap niya ito at natuklasan sa loob ng kanyang mailbox sa baba. Cellphone iyon ni Mang Ben. Tiningnan niya ang recent calls, bago siya tawagan, missed call, tumawag muna si Mang Ben kay Doña Elena. Kaya nakumpirma niyang si Doña Elena nga ang nagpapatay dito. Nakita rin niya sa cellphone ang litrato ng murder weapon at isang audio file. Lumalabas na bago siya mamatay, hinabol siya ng hitman. Alam niyang hindi siya makakaligtas, kaya sinubukan niyang i-record ang katotohanan at iwan ito para kay Mateo sa pamamagitan ng paglalagay ng cellphone sa mailbox niya. Pinakinggan ni Mateo ang audio recording, at ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama niya, ang papel ni Mang Ben, at ang krimen ni Doña Elena ay nabunyag na sa wakas. Kinabukasan, agad pinuntahan ni Doña Elena, Funan, ang professional hitman. Una, binigyan niya ito ng matinding sermon, dahil sa propesyonal, mong trabaho, nalaman na lahat ni Mateo, Yuhayuk. Kailangan mong siguraduhin, sa anumang paraan, na mawala siya ng walang bakas. Nagsisisi siyang hindi niya ito pinatay noon pa, kung nagawa lang niya, wala sanang hadlang na ganito. Si Sofia, Yura, matapos malaman ang tunay na pagkatao ni Mateo, ay pinuntahan si Catalina, Jongwon, sa kulungan. Pareho tayong naloko niya, mapait niyang sabi. Lumapit si Mateo sa mga taga-Synergy Corp dahil may motibo siya ang maghayganti para sa kaso ng ama niya noon. Pagkasabi nito, ibinigay niya kay Catalina ang isang folder ng mga dokumento mula sa sikretong folder sa computer ni Mateo. Hindi pa maintindihan ni Catalina ang ibig sabihin ng hipag, kaya dahan-daang ipinaliwanag ni Sofia. Si Mateo ay anak ni Mang Jose, Cho Song-han, ang nagtatag ng Genesis Tech, pero ang kumpanyang iyon ay matagal nang sinakop ng Synergy Corp. Naniniwala si Mateo na si Don Ricardo, Chutik, ang pumatay sa ama niya, at nagplano siya ng paghihiganti sa loob ng maraming taon. Hindi makapaniwala si Catalina sa mga narinig. Ngunit naglabas si Sofia ng isa pang impormasyon tungkol mismo kay Catalina, na nakalap din ni Mateo. Naimbestigahan niya ang hindi magandang relasyon ni Marco, Minho, at Catalina. Kaya napakadali para sa kanya na lapitan ka at gamitin para sa mga layunin niya.
Pagkasabi nito, umalis si Sofia, iniwan si Catalina na tulala, hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Nang malaman ni Mateo na binisita ni Sofia si Catalina, mabilis siyang pumunta sa kulungan. Nagkita silang muli sa visitation area. Sinabi ni Sofia na siya na ang bagong abogado ni Catalina, ngunit hindi iyon ang tunay niyang layunin. Gusto niyang asikasuhin ang kaso para matiyak na mapaparusahan si Catalina. Ngunit alam niyang para magawa iyon, kailangan niyang maalis si Mateo sa kaso. Kaya't ipinadala niya ang mga litrato ni na Mateo at Catalina na magkasama sa superior ni Mateo. Hindi na kailangang sabihin, isang paiskal na nag-iimbestiga at isang pangunahing sospek kung may relasyon sila, hindi maaaring maging patas ang paghawak sa kaso. Ginamit niya ito para puwersahin ang superior na tanggalin si Mateo sa paiskalya. Walang nagawa ang hepe kundi bigyan si Mateo ng indefinite sick leave, na nangangahulugang hindi na siya pwedeng makialam sa kaso ni Marco. Walang ibang pagpipilian, inayos ni Mateo ang kanyang mga gamit para umalis sa opisina. Pagdating niya sa pinto, nakita niya si Sofia na nakatayo roon, may mapanuyang ngiti na nagsasabing alam ni Mateo kung ano ang binabalak nito. Nagmamadaling bumalik si Mateo sa visitation room para makausap si Catalina sa huling pagkakataon bago magkabisa ang kautusan. Binalaan niya ito tungkol sa plano ni Sofia, ang totoo, gusto kanyang ay pakulong. Ngunit sa mga sandaling iyon, isa lang ang nasa isip ni Catalina, totoo bang ginamit mo lang ako? Tama bang naging kasangkapan lang ako para sa paghihiganti mo? Lubos na nagulat si Mateo na alam na ito ng babaeng mahal niya. Napaamin na lang siya, noong una, oo, may motibo ako sa paglapit. Pero ngayon, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ngunit huli na, hindi na naniwala si Catalina. Sumigaw siya. Pinalayas si Mateo. Sa huli, naramdaman niyang naging tanga siya kaya nagamit siya ng hindi namamalayan. Inilipat si Catalina sa regular na detention facility. Gustong dumalaw ni Mateo ngunit tahasan siyang tinanggihan. Wala na siyang paraan para protektahan si Catalina mula kay Sofia. Kaya't ang tanging naisip niyang paraan ay ang lumapit kay Doña Elena. Lumuhad si Mateo sa harap nito, nagmamakaawang iligtas si Catalina. Kung magiging ligtas siya, hinding-hindi ko na uungkatin pa ang tungkol sa tatay ko. Nagulat si Doña Elena nang makitang dahil kay Catalina, handang isuko ni Mateo ang katotohanang hinanap niya ng napakatagal. Ganoon na pala kalalim ang pagmamahalan niyo, mapanuyang sabi niya. Dahil sa kanya, kaya mong kalimutan ang paghihiganti. Ngunit, tinanggihan niya ang pakiusap ni Mateo. Ako mismo ang magsasabi sa iyo ng katotohanan tungkol sa kaso ni Mang Jose. Lumalabas na noon pa man, si Mang Jose at si Doña Elena, noong bata pa, ay may lihim at bawal na pag-iibigan. Nagmahalan sila kahit pareho na silang may pamilya. Gusto nilang magkasama, nangakong iiwan ang lahat para magtanan. Ngunit alam ni Doña Elena na si Mang Jose ay makapamilya, hindi nito kayang iwan ang asawa at anak. Kaya nagdala siya ng patalim, kung hindi ito sisipot, siya na mismo ang wawakasan ang buhay niya. Ngunit dumating si Mang Jose. Subalit hindi para sumama sa kanya, kundi para magpaalam, hindi raw niya kayang talikuran ang pamilya niya. Kahit handa na si Doña Elena sa posibilidad na ito, hindi niya matanggap ang katotohanan. Sa tindi ng selos at sakit, hindi niya nakontrol ang sarili at nasaksak niya ito. Si Mang Ben, Ricky, na pinagkakatiwalaan noon ni Don Ricardo, ang tumulong sa kanyang pagtakpan ang krimen, ngunit hindi niya inaasahan na itatago nito ang ebidensya at babalik para mangikil. Ito pala ang malagim na katotohanang hinabol ni Mateo ng maraming taon. Ang kanyang ama ay namatay dahil sa isang bawal na pag-ibig sa isang ilang na lugar. Ngayon, kahit pa isiniwalat ang katotohanan, wala na itong maitutulong. Pag-uwi, itinapon lahat ni Mateo ang mga dokumentong may kinalaman sa Synergy Corp. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, ngunit ngayon, ang tanging gusto niya ay mailigtas si Catalina. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ni Mateo. Nagulat siya nang makitang si Tio Miguel, kapatid ni Doña Elena, iyon. Lumalabas na noong araw na iyon, naramdaman niyang may kakaiba, nang dumating ang hitman, kaya tumalon siya mula sa balkonahe at nakatakas.
Nagtago siya sa malayong lugar ngunit tinutugis pa rin siya ng mga tauhan ng kapatid niya. Dahil wala nang mapuntahan, napilitan siyang humingi ng tulong kay Mateo. Inamin niyang ang kapatid niya ang nag-utos sa lahat ng nangyari sa helicopter crash. Ngunit mainit pa ang ulo ni Mateo, kaya pinalayas niya ito. Kinabukasan, pinuntahan siya ng matalik na kaibigan ni Catalina. Tinanong siya nito kung bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang ginagawa para kay Catalina. Hahayaan mo na lang ba siyang makulong? Paano na ang dinadala niyang sanggol? Tila nagising ang natutulog na konsensya ni Mateo sa mga salitang iyon. Kung hindi tinanggap ni Doña Elena ang alok niya, lalabanan niya ito hanggang sa huli. Humingi siya ng tulong sa isang mapagkakatiwalaang kaibigang pulis. Natunton nila ang pinagtataguan ni Tio Miguel. Para protektahan ang sarili, napilitan si Tio Miguel na ibigay ang lahat ng ebidensyang hawak niya, recordings, dokumento tungkol sa crash at iba pang krimen ni Doña Elena, kay Mateo. Ginawa rin ni Mateo ang plano, pinatawagan niya si Tio Miguel kay Doña Elena. Nang marinig ang boses ng kapatid, labis itong nag-alala ngunit guminhawa rin dahil akala niya'y kontrolado pa niya ang sitwasyon. Sinunod ni Tio Miguel ang utos ni Mateo, nagtakda sila ng lugar ng pagkikita sa sementeryo, Memorial Park kung saan nakalibing ang mga magulang ni Mateo. Pagdating ni Doña Elena sa lugar, naghihintay na si Mateo na parang multo. Inilatag niya ang huling alas, base sa DNA ni Ricardo, Suho, na nakuha sa kuko ni Marco, natuklasan ng pulisya na positibo ito sa shabu. Kung lalabas ang balitang ito, ano ang iisipin ng mga shareholder sa pag-upo ng isang adik bilang chairman? Kahit makalusot si Ricardo sa kasong pagpatay, hinding-hindi ko siya titigilan. Sa isang pagkakataon lang, ibabagsak ko si Ricardo para hindi na siya kailanman makaupo sa pwestong iyan. Marahil, ang anak na si Ricardo ang kahinaan ni Doña Elena. Kaya't nagpasya siyang palayain si Catalina. Habang tinitingnan ng determinadong binata sa harap niya, alam niyang tutuperin nito ang sinabi. Naisip niya, kung naging ganito katatag ang ama nito noon, marahil iba ang naging kapalaran niya. Tinawagan niya ang hitman at pinahinto ang planong pagpatay kay Mateo, hanggang sa makalaya si Catalina. Gusto niyang maranasan ni Mateo ang sakit ng pagkawala matapos itong makalaya. Sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, at marahil pagmamanipula ng ebidensya, napawalang sala si Catalina dahil sa kakulangan ng matibay na pruweba. Tinupad din ni Catalina ang kasunduan, ibinigay niya ang tunay na testamento ni Don Ricardo sa biyenan. Dito na nagtatapos ang ugnayan nilang dalawa. Naglakad si Catalina pauwi sa tinutuluyang apartment. Habang nakaupo sa hintayan ng bus, malinaw na bumalik ang alaala ng gabing iyon, totoong nagtanggol siya gamit ang box cutter nang atakihin siya ni Marco. Ngunit mabilis siyang nag-api nito. Gumamit ito ng matatamis ngunit huwad na salita para manatili siya. Ngunit nakita na niya ang kasinungalingan. Sumigaw siya, kahit anak pa ng iba ang dinadala ko, mamahalin mo pa rin ba ako? Doon lumabas ang demonyo sa kanya, sinunggaban siya sa leeg at sinakal. Nagpumiglas si Catalina, hanggang sa halos mawalan na ng hininga, nang biglang lumitaw si Antonio, sekretarya, mula sa likuran. Siya ang pumalo ng malakas sa ulo ni Marco gamit ang isang matigas na bagay, na ikinamatay nito. Ginawa niya ito para protektahan si Catalina, at para masiguro ang organ donation para sa asawa niya. Matapos ilabas si Catalina, bumalik si Antonio para linisin ang crime scene. Lahat ng ginawa ni Antonio ay para may sagawa ang operasyon ng asawa niya. Kaya nang makita niyang nakalaya si Catalina, naisip niyang kidnapin ito. Ngayon, matapos maalala ang lahat, tumayo si Catalina at naglakad patungo sa kanto. Sa kabilang banda, naghihintay ang lalaking mahal niya, si Mateo. Umilo ang berdeng ilaw para sa tawiran, naglakad sila papalapit sa isa't isa, nang biglang may humarurot na van. Mabilis na niyakap ni Mateo si Catalina, pareho silang natamba. Mabilis na bumaba si Antonio, hinayla si Catalina na medyo tuliro pa, isinakay sa van, at pinaharurot palayo. Agad tumawag si Mateo sa kaibigan para sa sasakyan, nagsimula ang isang nakakabinging habulan. Ngunit si Antonio, sanay sa mga lansangan, ay madaling nakawala.
Kritikal na ang kondisyon ng asawa ni Antonio sa ospital, kaya kailangan niyang madala agad doon si Catalina. Ngunit sa mga sandaling iyon, malinaw na sinabi ni Catalina, buntis ako. At gusto kong buhayin ang batang ito. Hindi ako pwedeng magpa-opera. Natigilan at nawalan ng pag-asa ang sekretarya. Ngunit hindi na makapaghintay ang asawa niya. Sa huli, nanaig ang pagmamahal sa asawa at desperasyon. Pinilit pa rin niyang dalhin si Catalina para sa operasyon. Samantala, pinahahanap ni Mateo sa mga kasamahan ang van ni Antonio. Si Fiscal Santos, babaeng kasamahan, ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Mula sa call log ni Catalina, may nakitang pangalang Muji. Nalaman nilang matagal itong naospital dahil sa malubhang sakit, at si Antonio ang sumagot sa lahat ng gastusin. Kamakailan lang ito naka-discharge. Higit pa rito, natuklasan nilang parehong nagpa-tissue compatibility test sina Catalina at Muji sa isang partikular na ospital para sa organ transplant. Kaya tiyak na papunta si Antonio sa ospital na iyon. Nang malaman ito ni Mateo, agad niyang pinahanap ang numero ng doktor na nagsagawa ng test. Mabilis nilang natukoy ang ospital at ang posibleng ruta ni Antonio. Sakto namang nakita ni Mateo ang sasakyan ni Antonio, nagpalit na ito ng ambulansya para makalusot. Hinarang niya ito. Nagbakbakan ang dalawang lalaki. Sa huli, napabagsak ni Mateo si Antonio. Akala niya'y ligtas na si Catalina, ngunit bigla. Silang inatake ng isang grupo mula sa likuran at parehong nawalan ng malay. Ang hitman pala ni Doña Elena ay nakasunod lang sa kanila, naghihintay ng tamang pagkakataon para tapusin silang dalawa. Pagkagising ni Mateo, nakatali siya sa isang abandonadong bodega. Nagpumiglas siya. Isang lalaki ang nagdala ng TV. Sa screen, nakita niya si Catalina, nakatali at nakakulong sa isang bakal na hawla. Nadurog ang puso ni Mateo ngunit wala siyang magawa. Nalaman ni Sofia na kinidnap si Catalina, agad niyang pinaghinalaan ang ina. Galit siyang kinumpronta ito. Hindi direktang umamin si Doña Elena. Ngunit ipinahiwatig niyang gusto niya itong mangyari. Sinubukang pigilan ni Sofia ang ina, ngunit hindi ito nakinig, pinalayas pa siya. Nag-isip si Sofia, at sa huli, nagpa siyang tumawag sa pulis. Ngunit inagaw ni Antonio, pinalaya o hindi pa nanguhuli, ang telepono at ikinulong siya sa isang kwarto para hindi makagulo sa board meeting kinabukasan. Nag-aalala para kay Catalina. Sinamantala ni Mateo ang paglingat ng bantay, nakuha ang isang card mula sa pataka, o isang piraso ng metal, at pinutol ang tali. Pagpasok ng bantay, mabilis niya itong inatake. Lumaban din ang bantay ngunit natalo siya ni Mateo. Nahulaan ni Mateo na dinala si Catalina sa dating pinagkulungan kay Mrs. Ramos. Tumawag siya sa mga kasamahan para humingi ng tulong, gamit ang telepono ng bantay, habang siya ay agad na nagtungo roon. Doon, muli niyang hinarap ang walang-awang hitman. Sa pagkakataong ito, dahil sa galit at pag-aalala para kay Catalina, nagawa niyang talunin ito sa isang matinding labanan. Mabilis niyang pinuntahan si Catalina. Ngunit dahil sa pagod at takot, nawalan ito ng malay. Mabuti na lang at naisugod niya ito agad sa ospital, na iligtas ang buhay nilang mag-ina. Nahuli muli ang hitman, ngunit kahit anong tanong, hindi ito nagsasalita. Kahit alam na si Doña Elena ang utak, walang direktang ebidensya laban dito. Sa araw ng eleksyon para sa bagong chairman ng Synergy Corp, taliwas sa inaasahan ni Doña Elena, kakaunti ang bumoto pabor kay Ricardo. Nagalit si Doña Elena at kinumpronta ang mga board member. Si Ricardo ang nagsalita, siya pala ang nagsabi sa kanila na huwag siyang iboto. Lihim siyang nakipagpulong sa kanila, inaming hindi siya karapat-dapat, at hiniling na iboto ang mas may kakayahan para sa ikabubuti ng kumpanya. Bukod pa rito, inilipat niya ang lahat ng kanyang shares sa taong iyon, walang iba kundi ang kapatid niyang si Sofia. Kaya't dahil sa suporta ng mga shareholder at sa mayor yang boto, si Sofia ang nahalal na bagong chairwoman ng Synergy Corp. Hindi matanggap ni Doña Elena ang pagkatalo. Habang nag-iisa sa opisina, dumating si Isabela para mangasar. Dala niya ang alak para magdiwang. Sinabi pa niyang aalis sila ni Ricardo, magiging masaya sila, habang si Doña Elena ay maiiwang mag-isa sa malaking bahay.
Nawala sa sarili si Doña Elena sa galit. Kinuha niya ang bote ng alak at ipinukpok ng malakas sa ulo ni Isabela. Bumagsak ito sa sahig. Lumabas si Doña Elena na tuliro. Sakto namang dumating si Ricardo. Nakita niya ang ina, niyakap ito, humingi ng tawad, at sinabing sana'y maging masaya na sila. Hinaplos ni Doña Elena ang mukha ng anak, sinabing, huli na ang lahat. Napansin ni Ricardo ang dugo sa kamay ng ina. Kinabahan siya, tumakbo papasok sa opisina at nakita ang asawang nakahandusay, wala ng buhay. Napahagulgol si Ricardo. Sakto namang dumating si Mateo kasama ang mga pulis para arestuhin si Doña Elena sa salang pagpatay. Sa wakas, mananagot na ang babaeng ito sa kanyang mga krimen. Ngunit, ang hitman ay misteryosong nawala mula sa ospital. Kung walang testigo, mahihirapang idiin si Doña Elena sa mga naunang kaso. Si Antonio, matapos mamatayan ng asawa, ay inaresto dahil sa pagpatay kay Marco. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya si Catalina na lumayo para magsimula ng bagong buhay kasama ang anak. Alam ng kaibigan niyang hindi niya ito mapipigilan, kaya hinayaan na lang niya ito. Huling dumating si Mateo, nalaman niyang umalis na si Catalina, nagmamadaling pumunta sa airport ngunit hindi na niya ito naabutan. Makalipas ang 1 taon, naging abogado na si Mateo, tumutulong sa mga mahihirap. Si Sofia, bilang chairwoman, ay sinadyang pumunta sa isang hearing ni Mateo. Nakita niyang tulad pa rin ito ng dati inaantok bago magsimula, ngunit nagiging seryoso at magaling kapag nasa korte na. Nagkausap sila pagkatapos. Tinanong ni Sofia kung may balita na siya kay Catalina. Sa lungkot sa mukha ni Mateo, alam niyang wala pa. Nakapag-move on na si Sofia, hiniling niyang sana'y mahanap na ni Mateo si Catalina at maging masaya sila. Sa year-end party ng dating opisina ni Mateo, inanunsyo ng hepe ang promotion ni Fiscal Santos, babaeng kasamahan, ang especially iya pala. Si Sofia ang tumulong dito bilang pasasalamat. Si Ricardo naman ay bumalik sa pagpipinta. Binisita niya si Don Ricardo, na nanatiling may kapansanan sa pag-iisip. Dinalhan niya ito ng painting ng isang masayang pamilya na hindi kita ang mga mukha. Umaasang maalala nito ang masasayang araw. Binisita ni Mateo si Doña Elena sa kulungan. Mayabang pa rin ito, nagsasabing hindi pa tapos ang laban nila. Ngunit may huling pasabog si Mateo, alam pala ni Don Ricardo ang kasamaan ni Marco noon pa man, kaya lihim niyang binago ang testamento pabor kay Ricardo bago pa ang aksidente. Ngayon lang nalaman ni Doña Elena na lahat ng pinaghirapan niyang masama ay walang kabuluhan. Napagtanto niyang karma ang lahat. Marahil habang buhay siyang magsisisi sa kulungan. Isang araw, nakatanggap ng mensahe ang kaibigan ni Catalina mula sa kanya, kasama ang isang litrato. Nasa Osaka, Japan pala siya kasama ang anak, at maayos na sila. Agad itong ibinalita kay Mateo. Hindi na nag-atubili si Mateo. Lumipad siya papuntang Osaka para hanapin ang babaeng mahal niya. Sa wakas, sa tabi ng isang ilog sa Osaka, nakita niya si Catalina na karga ang isang batang lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata, puno ng emosyon. Lumipas na ang bagyo. Ngayon, handa na silang magsimula muli, na may pag-asa para sa isang masayang kinabukasan, magkasama hanggang sa pagtanda.